Ano nga ba yung trending na mga flowers ngayon? Ano? Yan, prosperity. Mas maganda po yung may touch ng purple or violet. Ano? Mini roses, ito yung mga bagong nauuso ngayon na mga maliliit yung bracts na tinatawag. Ano? Yung parang sa Hello everyone, this is Sir Misunab, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Ano nga ba yung trending na mga flowers ngayon? Ano? Kasi ngayon nag-uulan, maraming mga halaman na namumulaklak din, ano? Dahil ang ganda ng tubig ulan sa kanila, talagang nagbubulum, ano? At tingnan natin, bigyan ko kayo ng updates dun sa mga halaman na namumulaklak at trending na trending ngayon. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Puntahan natin yung mini dino ornamentals. Kasi, ayan, ngayon, dumating dito yung mga plants nila. And ang gaganda talaga ng mga nakita kong may bulaklak. Ano. Tara, tingnan natin isa-isa. Sabihin ko sa inyo kung ano yung in na mga flowering plants ngayon. So, ngayon, umpisahan natin mga orchids. Ano. Yan. Itong orchids, parang kahit naman kailan, lagi itong no? Kasi maganda yung mga bulaklak niya, lalo na yung mga iba't ibang kulay ng kanyang mga bulaklak, ano, yung mga design, no, merong mga printed, meron namang mga plain lang, pero sobrang gaganda po ng orchids, ano. Ang orchids madaling alagaan at talagang nung araw pa man, yan po yung mga alaga talaga sa bahay, ano. Actually, ang mga orchids, sila yung mga houseplants na kayang tumagal sa mga indirect na sunlight, ano. Yung konting-konti, low light lang, no, yung maibibigay mo sa kanila. Pero para sila mag-bloom, kailangan nakakatanggap pa rin sila ng enough na sunlight, no. Kaya lang filtered sunlight yung gusto. Yan, kapag sumupling na yung mga ganyan, yung pinaka tangkay ng bulaklak nila, yan na po simula na magkakabuko yan, yung ganyan. Tapos afterwards mamumukadkad na. Maganda po yung simbolismo ng orchids, dahil ang orchids maituturing po na isa sa mga lucky plants, ano, dahil po nag-i-invite siya ng magandang positive energy. At the same time po, sinasabi na nagsisimbolo ng love and devotions, at maganda kapag meron kayo nito sa inyong pamilya, nakaharmonize yung pagsasama at relationship. Kapag naman po ang pag-uusapan ay wealth at yan, prosperity, mas maganda po yung may touch ng purple or violet, ano. Yan pong ating mga orchids. Pangalawa naman, ito pagpapasok yung mga ganitong panahon, ano, yung malapit sa bare months, yan na po, nagiging ina yan, simula na ng pamumukadkad ng mga moms, ano, yung chrysanthemums and Malaysian moms, no, yung tawag dyan, mas kilala kasi iba-iba yung kanyang kulay, at isa rin sa mga maswerteng plants, ano. Kaya lang ito, may mga times po na kapag talaga nawala na yung mga bulaklak, matagal na tumubo, ano, pero cut nyo lang po yung inyong mga moms para sumuloy po yung mga panibagong yan, buko, no, kapag nagpanahon na po sila. Marami pong uri ng mga moms, ano, at iba-iba rin po yung kulay niya na nakaka-attract, ano. May mga plain lang, meron namang may design din. Sunod naman po natin yung mga rose, no. Ang gaganda rin po ng mga roses, no. Merong mga petit mini roses, ito yung mga bagong nauuso ngayon na mga maliliit yung kanilang mga petals, ano. Pero sabi ko nga sa inyo, nakagawa na ako ng video nito, yung iba't ibang meaning ng mga color ng roses. Pwede nyo yan balikan sa ating playlist, ano, nagawa nating video. Ibang klase rin ang rose, ano, kasi sa mga traditions, ang rose talaga yung karaniwang binibigay, lalo na sa panliligaw,
Yan, sa mga special occasions, mga rose yung ginagamit, ano. Kaya naman kapag may alaga kang rose, napakaganda, no. At lalo na kapag namulaklak sila, ang ganda nung nabibigay nilang kasiyahan, no. May mga yellow rose, white roses, no. At yan, kapag nasa bakuran nyo, ganyan po yung simula nung kanyang mga pag-usbong, ganyan muna, tapos hanggang magpo fully bloom sila, no. Mga roses din po ito kasi mahirap pa bulaklakin para doon sa iba, no. Pero gamit po kayo ng fertilizer, yung complete na fertilizer, 14-14 kapag gusto nyo magpabulaklak, ano, 14-14-14, yung mga ganyan, 16-16-16. And kapag kompleto po yung binigay sa kanyang fertilizer, mas mabilis po na mamulaklak itong mga rose, ano. Pero subukan nyo rin po yung mga pinagugasan ng bigas, ano, yung ating pong tinuro sa ating video. Pwede rin po yan idilig dyan, ano, para gumanda. Napapansin nyo rin po, may mga kulay blue yung ating mga dahon, ano, ng mga rose. Yan po yung tinatawag nyo ng fungicide din, ano, para po safe yung inyong plants. Lalo na kapag nagtatag-ulan, dapat sprayan nyo ng fungicide, ano, every other week, or pwede po once a month. Next naman natin itong ating anthurium na tulips, ano. Actually, yung bulaklak niya, ito yung pinakabulaklak niya, yan, oh. Yan. Ito yung Brax na tinatawag, ano. Yung parang sa peace lily din po, ano. Meron siyang ganyan, no. So, ayan, maraming kulay nito, no. May pink, red, iba-iba rin, ano, kung gusto nyo magkolekta, no, itong anthurium tulips. At maswerte din tong halaman na to, no. Napakaganda at kakaiba din po siya, no, kapag talagang i-display sa inyong bahay. Kaakit-akit, no. Mabubusog talaga yung mata mo at masisiyahan, no, yung mata kapag tinitigan mo ito, no. Bukod dyan, maganda rin yung mga dahon nila, no, hugis puso, tapos yung kanilang yan, makikintab na texture, ano. So ito, pwede rin na indoor yung mga anthurium tulip. Kung gusto niyo naman po nung parang nakahanghang yung mga bulaklak, itong Indian beads, ano, ang ganda po. Tingnan nyo, mayroon siyang mga puting mga bulaklak na animoy mga parola, no, na nakasabit. So ganyan po yung kanyang itsura kapag halimbawang namulaklak, ano. Mayroong lumalabas na mahabang stem, tapos po dyan magsasanga-sanga, tapos ganyan may mga pabilog na bulaklak, ano, at ang ganda-ganda rin pong tingnan. Susunod naman nating plants, ito pong mga lantana, no. Actually ito talagang lagi nating nakikita, no. Grabe yung bulaklak nito kapag nakita nyo talaga. Ang ganda kapag nagkumpul-kumpul, ano. May iba't ibang kulay niyan, may yellow, mayroong yan, bagong variety, no, magkahalong red na orange yung itsura, tapos may pink pa rin nito, no. Maganda to kasi ito parang yung amoy niya kakaiba, no. Parang kapag nasasanggi mo, lumalabas yung kakaibang amoy, ano, na parang takot dyan yung mga insekto, like for example yung lamok, ano. Kapag halimbawang minsan ginagamit ito, tinatanim sa bahay para maiwasan yung mga lamok, ano. Dahil nga po dun sa kanyang kakaibang amoy, ano. Pero bukod dyan, maganda rin pong ipang-display itong mga lantana. Isunod naman po natin yung mga bingka, no. Itong maliliit na parang chichirika, no. Pero sabi nila magkaiba sila, no, yung chichirika tsaka yung vinca. Kasi yung vinca parang hindi siya lumalaki ng masyado, no, maliliit. Pero ang gaganda ng flowers ng mga bingka, no. Ito meron ditong yan, chichirika, yung ating magandang halaman na mabilis din dumami, no, sa pagitan po ng mga butong pumuputok-putok dyan sa may paligid. Yan, parang ganun din po itong ating mga vinca, no. Yan po, sobrang ganda at iba-iba ring kulay yung bulaklak niyan, iba't ibang varieties, ano. Ito pwedeng outdoor naman, ilagay nyo sa inyong mga garden, tas hayaan nyo lang siyang dumami. May times lang po na itong chichirika talagang
kumakapal, napakakapal, tapos nagiging bumabagsak sa sobrang bigat. Ukuran nyo na lang, or pwedeng yung batain, pwedeng yan, i-trim nyo para hindi masyadong mabigat tapos sa propagations naman yan, ito makita nyo lang, meron na nagkalat yan na bagong tubo na mga bagong babies yung mga anak niyan, yun pwede nyo na i-propagate. Ito naman bagong bago at talagang yan, pinagkakaguluhan ngayon, itong ginger flower I don't know kung bakit tinawag na ginger flower, pero siguro dahil dun sa itsura ng kanyang mga dahon. Pero first time ko lang naka-encounter nito. Hindi ko alam kung meron din tong katulad dun sa luya kaya tinawag na ginger. Baka meron din siyang parang mga balba pero so far ngayon pa lang ako naka-encounter ng ginger flower. Pero ang ganda niya ang ganda ng itsura niya. Talagang parang parang plastic lang yung itsura pink na pink yung kulay niya. I don't know kung meron pang ibang klase ng bulaklak nito, pero this one is in at trending ngayon kasi dahil madaling dumami, madaling patubuin, yan katulad nga ng mga luya lang Next natin yung Ruela. Ito naman kulay blue na violet yung bulaklak niya pero yung mga nandito kasi wala pang mga buka, pero ganyan yung itsura niya, yung dahon niya ganyan. Mabilis din tong lumaki, tumaba yung Ruela. Ito naman yung Hoya lipstick, yung ating last plants. Napakaganda rin ito. Alam niyo naman mga Hoya maswerte, pero kakaiba to doon sa mga Hoyang nakikita natin yan, merong mga bilog-bilog star na bulaklak. Ito naman ang ganda lang at yan, kakaiba yung Hoya lipstick kasi parang naghahalo yung kulay niyang red at orange doon sa kanyang mga talulo. Tapos meron siyang ganito na white so ang ganda rin yan tingnan. And pag bumuka siya ganyan muna yung kanyang pinaka buko, tapos pag bumuka kakaibang bulaklak yung ipapakita kaya magandang attraction din sa ating garden. So ayan, napanood nyo na yung ating vlog for today at nakita nyo na yung mga iba't ibang mga mabubulaklak na halaman kung naghahanap kayo, yan yung mga trendy ngayon na mabibili sa mga garden shop. Pwede nyo yung i-check yan sa inyong mga suki, baka meron sila niyan. Ang gaganda po niyan ayan, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. At salamat po sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermie Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!